Mga bro, big news ulit para sa ating Philippine Air Force. Konfirmado na kukuha tayo ng tatlong karagdagang C-130J Super Hercules Transport Tactical Airlift Aircraft, dagdag pa ito sa kasalukuyang 3 units na naka-order na. Base sa plano, 2 unit ang inaasahang darating sa last quarter ng 2026, habang ang isa naman ay sa first quarter ng 2027. Sa madaling salita, magiging 6 na C-130J na ang hawak ng PAF sa loob ng 2 taon. Kung babalikan natin, originally 5 lang ang target na C-130J ng PAF, pero mukhang nagkaroon ng adjustment na mas pabor pa sa atin. Ang tanong, malaking bagay ba ang pagkakaroon ng 6 na Super Hercules? Mga bro, ang sagot ay isang malakas na oo. Bakit? Kasi sa sitwasyon ng Pilipinas na archipelagic at madalas tamaan ng kalamidad, airlift capability ang puso ng humanitarian at disaster response operations. Ang dagdag na isang unit ay hindi lang numero, ibig sabihin nito mas mabilis na relief operations, mas malawak na tactical troop deployment, at mas matatag na logistical support sa kahit anong panig ng bansa. Pero hindi lang doon natatapos. Ngayon napapasok na tayo sa multi-role fighter era sa PAF, lalabas na ang mas malaking pangangailangan para sa air-to-air refueling. Dito pumapasok yung second part ng tanong, dapat ba talagang mag-convert tayo ng isa o 2 C-130J bilang air refueling tankers? Kung titingnan, may precedent na tayo, yung C-130T ng PAF at yung KC-130J ng US Marines. Kaya technically possible at proven na ang Super Hercules platform ay kayang mag-serve bilang tanker. Kung matutuloy ito, sobrang laking game changer mga bro. Imagine, kung may Gripen o F-16 Block 70 na tayo sa hinaharap, hindi na sila limitado sa short endurance missions.